Magandang gabi po sa bawat sa atin. Tayo po ay sa ating pagsisimula ay tayo po ay dumulog sa Panginoon at inayahan ko po kayong magtayo lahat para po sa isang panalangin. Aming Amang Banal, makapangyarihan sa lahat, sa iyo ang kapurihan at kalwalhatian sa gabing ito. Amin pong ginaganap sa araw na ito ang kapanganakan, pag-alaala sa kanya pong pagsilang sa mundong ito. At dalangin nga po namin, Panginoon, na naway sa amin pong pag-aaral ng salita, ikaw po ang manguna at mamahala. At nakita po namin ang mga mahalagang bagay mula po sa iyong salita na amin pong pag-aaralan sa gabing ito. Patawad po sa anumang pagkukulang, kasalanan namin nagawa, ikaw po ang maluwalhati at maitaas. Dalangin din po namin ang mga kapatiran o mga tao naroon sa kanilang tahanan, nanonood, nakikinig sa mensahe sa aming pong panambahan sa gabing ito. Pangunahan mo sila, Panginoon, at maunawaan po nila ng lubos ang iyong pong layunin sa gabing ito mula po sa iyong salita. Salamat po, ang lahat ng ito ay nandalangin sa tamis na pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa ating po pag-aawitan. Muli po ay magandang gabi sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek service and prayer meeting. Tayo po ay umawit. Keeps me singing. There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee. Peace be still. In all of life's ebb and flow. Jesus, Jesus, Jesus. Sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. All my life was wrecked by sin and strife, discord filled my heart with pain. Jesus swept across the broken strings, stirred the slumbering boards again. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon is coming back to welcome me, far beyond the starry sky. Worlds unknown, I shall reign with him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Isa pa pong awitin, uulit-ulitin ko. Ulit-ulitin kong awitin sa'yo mga pasasalamat at papuri sa hari ng mga hari, ang Diyos noon, ngayon, at sa habang panahon. Uulit-ulitin ko, O Diyos, na awitin ang kahanga-hanga mong gawa. Ulit-ulitin kong ipahahayag sa'yo ang nag-uumapaw na damdamin ng pag-ibig kong halin sa labis mong pagmamahal na hindi magpapagal.
awit ang Count Your Blessings. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Amen. Maaari na po kayong magsiyo po. Yan po ay dadako po tayo sa ating announcements and reminders. Ayan. Meron po tayong daily Bible blessings. Tuloy pa rin po yan every morning from Monday to Saturday via sa ating group chat, Facebook page at sa ating YouTube channel. Midweek service po and prayer meeting starts at 7 a.m. So wag po kayong pahuhuli. Every Wednesday pa rin po yan. Home Bible study, prayer, fellowship, and monthly worship service. Gaganapin po yan sa Kamarin ngayong Friday, December 27. At home Bible studies for 5 families sa San Mateo Rizal. Sa Saturday din po yan, December 28. Ganun din po sa Taytay worship service sa December 28 sa Saturday. Ayan. Yung Go Ye Cubao naman po, ito po yung kanilang weekly activities. Tuloy-tuloy pa rin po. At sa December 28, Saturday, yung BKB Centrac Distribution and Bible Study. Sunday worship service, December 29, alas 9 po yan ng umaga. At ang ating tema po ay, ang pag-ibig ay nagtatakip. Ayan, ayon po sa 1 Peter 4:8. Sa Sunday din po, magkakaroon ng short meeting ang ating choir. Right after ng ating worship service, dito lang po sa second floor sa ating church auditorium. At meron din po, resume po ang ating adult Sunday school class, 3 p.m. sa Sunday, December 29 sa Begonia Room. Pagkatapos po niyan, ang ating Lord's Supper, December 29. At Leaders Meeting, pagkatapos po ng ating Lord's Supper, December 29. Yan po, no? Huwag niyo pong kakaligtaan. Yan po ang ating mga announcements and reminders. Muli po tayo po tumayong lahat para po sa isa pa pong awit. Sumasamba, sumasamo.
Tawagin po natin ang ating tagapagsalita ngayong gabi, Deacon Conrado Castillo. Muli po, magandang gabi sa bawat isa sa atin, maging nasa kanila pong mga tahanan. At ngayon po ay pinagdiriwang natin, hindi lang natin, kundi ang buong mundo, no? Halos pinagdiriwang ang kapanganakan nating Panginoong Hesus. At tingnan po natin ang mga ilang mga mahalagang bagay na nakasulat po sa ating Biblia mula sa Old Testament at yung kaganapan po nito sa New Testament. At yung pangalawa po, yung kapanganakan ni Kristo. Ano ba yung makikita natin na medyo natago sa paningin, isipan ng mga tao. Yung mga katotohanan po. At ang ating pong paksa sa gabi ito, mga katotohanan tungkol kay Kristo. At babasahin po natin ang Galatians chapter 4, verse 4 to 5. At inaya ko po kayong tumayong lahat. At sabay-sabay po natin babasahin ang dalawang talatang ito sa Galatians chapter 4, verse 4 at 5. Okay? Kung nandiyan na kayo, atin po itong basahin. Handa, basa. Dadapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. Okay, mandali po tayo dumulog sa Panginoon. Mapagpalang Diyos sa iyo ang kapurihan at kalatian sa gabing ito. Tulungan mo po ako, Panginoon, at aking pong maihayag ng maayos ang iyong mga salita, at ito'y magbigay ng patuloy na unawa sa bawat sa amin, at hindi po kami lumakad sa mundong ito na nangangapa mula po sa iyong katotohanan. Pagpalain mo, Panginoon, oras na aming magugugol at anuman po ang aming mga kabigatan ay aming pong dinadala sa iyong pong panan upang ang aming isipan ay matuon lamang sa pakikinig ng iyong pong salita. Lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan po na anak na si Jesus. Amen. Okay, magsipuna po tayong lahat. Mga katotohanan tungkol kay Kristo, tandaan po natin na ang pagparito po ng ating Panginoong Hesus, sabi nga ay hindi maaga, hindi late. Sabi nga ay ito ay nasa kapanahunan, sa binasa natin. Nang dumating, sabi rito, ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. At walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesus. At merong mga talata tayong titingnan mula po sa Old Testament sa Matandang Tipan na ang kaganapan ay darito sa New Testament. Katulad po ng unang-una yung mga hula sa mga Matandang Tipan, unang-una nga po yung kordero ng Diyos o Lamb of God, Lamb of God. Sabi diyan sa Isaiah 53 verse 7. Isaiah 53 verse 7. At dito po ay nahayag sabi diyan, siya'y napighati. Gayunman nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Yan po yung mga prophecy, hula ni Prophet Isaiah. At ang kaganapan po niyan ay nandoon sa John chapter 1 verse 29. Ano po ang sabi diyan? Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ayan po, maliwanag noong
Noon pa man, wala pa si Christ, ang Diyos ay nangako ng tagapagligtas. At habang wala ang ating Panginoong Hesus sa panahon na yon, sila ay nagdadala sa templo o sa tabernakulo ng hayop na malinis, na siyang pangpalit doon sa kanilang mga kasalanan o pagpapasalamat. Habang wala si Kristo, patuloy nilang ginagawa yon kapag sila ay nagkakasala. Dinadala nila yon, pinapatay ng priest o saserdote at inaalay sa Panginoon. Na ito ay isang mabangong alay sa Panginoon. At ang katuparan nga po nito ay sa time ng New Testament, dito sa John 1:29. Okay, maliwanag po sana sa atin yan, noon nga, patuloy sila naghahain habang sila nagkakasala. Kumukuha ng hayop at yun ay ino-offer nila para sa kanilang mga kasalanan o bilang pasasalamat sa Diyos. Yun ay parating lang ginagawa. Ngunit, nung time na si Christ ay inihandog na, Kaya nga nung siya ay nasa sa krus, nakabayubay, at siya ay mawawalan na ng hininga, buhay, sabi niya? It is finished. Tapos na. Hindi na kailangan mag-alay pa ng mga hayop. Inalay ko na ang sarili ko para sa lahat. Ang kailangan nyo na lang ay manampalataya, magtiwala doon sa aking ginawa, na aking pinasan ang lahat ninyong mga kasalanan. Ayan po yung ating bahagi, di po ba? Kaya dapat maging malinaw po sa atin yan. Pangalawa, yung virgin birth, sabi diyan sa Isaiah 7:14, sabi dito, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda, narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin. Sabi diyan, ang kanyang pangalan na Emmanuel. God is with us. God with us. Ang Panginoon ay sumasa atin. At mamaya makita natin yung katuparan niyan dito sa Matthew 1, chapter 1, verse 21 to 23, sabi diyan, at siya manganganak, sabi ito yung katuparan, at siya manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Okay, maliwanag po, maliwanag. Alam ko po na ang mga Israelita, alam niya ang mga bagay na yan. Ngunit, sa kaisipan nila ay kakaiba Kasi kung babalikan natin sa Old Testament, kapag sila ay nasasakop, na-oppress ng mga ibang bansa, ang Diyos ay gumagamit ng tao. Lalo na sa time ng mga hukom, di po ba? Judges. Kumukuha siya ng tagapanguna para ipagtanggol ang kanyang bayan kapag sila ay nasasakop, napipigati. Patuloy yun, di ba? Ginagawa. Kaya sa isipan nila, patuloy na ang Diyos ay gagawa ng paraan. Magbibigay ng isang mighty man, o kaya isang mandirigma upang ang kanyang bayan ay iligtas sa pagsasakop ng ibang bansa. Ngunit maliwanag po sana sa atin, yung karugtong nito, yung sa bandang baba, sabi diyan, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya yung mga Israelita, ang sa isip nila, nung papasok siya sa Jerusalem, akala nila ayun na yung time na maghihimaksik na ang Panginoon, ipagtatanggol na sila. Ngunit naiba pala. Hindi kasi nila naunawaan yung layunin ni Kristo. Hindi sa political na aspeto, paraan, kundi sa espiritual na kasalanan. Sila ay ililigtas. Kaya, yung lahat ng sumalubong sa Kanya, papasok doon sa Jerusalem, di ba nag-aalay pa sila ng mga dahon, nilatag yung kanilang mga damit. Tinuturing siya isang hari. Ngunit nabigo sila, di po ba? Nabigo siya.
Lalo na nung siya ay huli na, pinahirapan na. At sila rin, at tandaan natin, sila rin yung marami na nagsisigaw na ipako sa krus. Ipako siya sa krus. Yun po yun. Yung mga tao na yun. Kasi bigo sila, hindi nila akalain na yun ang pagparito niya rito. At tandaan po natin, kaganapan yan, sabi rito, siya ay manganganak ng isang lalaki at pangalang itatawag sa kanya Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. At 22, at nangyari nga na ang lahat ng ito upang maganap ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng propeta na nagsasabi. 23, narito, ang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Sumasa atin ang Diyos. At sa Luke 2:7 sabi rito, ay pinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. Pinanganak ang panganay na lalaki. At medyo nagkaroon po ng kaguluhan dito, di po ba? Nung time na siya si Mary, ay nagdalang tao. At iba yung kaisipan ni Jose. Akala niya ay nagtaksil si Mary. Kasi sa time na yon, kulang na lang yung sila'y ikasal, magsama. Betrothed kung tawagin, Halos sila ay kasal na lang ang kailangan. At kapag ikaw ay gumawa ng bagay na hindi maayos, ikaw ay nakipagtalik sa ibang lalaki, alam niyo po ba ang kahatulan nun? Stone to death. Stone to death? Dahil si Jose nga ay mahal niya si Maria at ayaw niyang mapahiya at ayaw niya itong maparusahan. Kaya nais niya ay talikuran. Takbuhan. At lumayo siya kay Mary. Pero ang Diyos, tandaan natin, maging sa ating mga problema, wag natin ikangang tayo ang gagawa ng aksyon. Kasi ang Diyos merong pang mga magandang kaparaanan o option. Hindi katulad natin, katulad ni Jose, iiwan niya, lalayo siya. Maganda sana pero hindi yun yung layunin ng ating Panginoon. Kundi sabi niya, pakasalan mo. Kasi nga, di ba, alam naman natin na si Mary ay nagdalang tao, hindi sa pagitan ng tao, kundi sa pagitan ng Holy Spirit. Kaya si Christ ay kumuha ng laman kay Mary. At hindi alam ng marami yun. Maging si Jose, hindi rin niya alam yun. Ngunit sa pamagitan ng paliwanag ng anghel, ay nalaman niya na ito ay nagmula sa Holy Spirit. At gayon din po naman yung lugar ng kapanganakan ni Jesus. Sabi diyan sa Micah 5:2, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Ayun sa Trinity, di po ba? Yung deity ng ating Panginoon Jesus, pagka-Diyos niya. Yun po at dito po sa katuparan nito, ikang kaganapan, ay sa Lucas chapter 2, verse 4, at sabi rito, at si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem. Kaya maging yung mga tao sa panahon na yun, yung mga Israelita, mga Jews, hindi nila ika nga matanggap na si Kristo yung pinangakong tagapagligtas. Kasi siya ay lumaki doon sa Nazaret. At sabi nung iba, meron bang magandang lalabas sa Nazaret? Sabi ganun. Yun ang kaisipan nila yun Tinitingnan nila yung mga panghinaharap lang Hindi nila inuunawang maigi. Lalo na yung mga
hula. Kasi alam talaga nila, ang tagapagligtas manggagaling doon sa Bethlehem. Hindi nila alam na mayroong kaparaanan ng Diyos para siya ay maipanganak doon at maalis doon. Doon sa Bethlehem. Yun po sa kapanganakan niya. Ito po yung mga hula, no? At isa pa po, sabi dito sa Jeremiah 23:5, sabi, mula sa lipi, sabi rito, ni David, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon na ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga at siya'y maghahari na gaya ng hari at gagawing may kapantasan at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupa. At ang katuparan nito, kaganapan nito ay sa Lucas chapter 1, verse 32. Sabi rito, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David ng kanyang ama. Kaya maging yung mga tao talaga, malilito talaga eh. Iniintay nila na isang buhat kay Haring David doon sa kaharian ang isang tagapagligtas. Yun yung kanilang kaisipan eh. Na isang matipunong mandirigma, tagapanguna. Kagaya nga nung nabanggit ko nung sa mga hari, sa mga hukom, ang Diyos ay gumagamit ng mga leader para yung kanyang bayan ay iligtas. Patuloy yun, di po ba? Lalo na sa Judges, maraming ginamit ng Panginoon. Yun ang akala nila, isang mandirigma. Pero maliwanag, di po ba? Na siya ay naparito upang iligtas, sabi nito, ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yun po yung kanyang layunin. Yung kanyang misyon. Kaya kinakailangan talaga alam natin, ika nga ang bawat talata. Kasi tulad nito, may makikita tayong mga bagay doon sa New Testament na malayo doon sa original. Sa bagay, hindi naman original itong pinagkakunan nitong English ng King James. Pero ito yung pinaka-malapit. Pinaka-malapit doon sa kahulugan. Okay? Pupunta po sa isang aplikasyon po, kagaya po nung parati nating nababasa sa Romans 15:4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Upang sa pamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Yun po yung layunin sa Old Testament. Kaya ang Old Testament ay mapakahalaga din po para sa atin. Napakahalaga din. Kasi makikita po natin dito yung mga bagay, katulad ng mga prophecy, mga hula, na nangyari doon sa time ng Old Testament, maging sa Bagong Tipan. Kaya wag natin baliwalain, Kasi yung iba, mga pinipili lamang yung mga magagandang bagay. Mula sa salita ng Diyos, meron akong nakaharap, nakausap, na pangaralan, na Bible study. Parating yung kanyang binabasa, walang iba kundi yung sa proverb. Maganda raw yun. Ako maganda yan, mga practical na aplikasyon. Pero kailangan alamin din natin ang lahat. Halimbawa din, katulad ng sa mga numbers, yung mga Leviticus, yung mga ritual, pagtatayo ng mga haligi, ng altar, at kung ano-ano pang mga gamit, di po ba? At doon ay makita natin yung detalyado na sinabi ng Diyos. Detalyado. Kaya nga, kailangan inuunawa natin yung mga bagay na nakasulat sa salita ng Diyos. Kasi maliligaw tayo, lalo na kapag ibang version. Katulad natin sa English, tapos dadako tayo sa ating wika, Tagalog, Pilipino, parang malayo na. Makikita po natin ngayon sabi rito, yung mga katotohanan. Pangalawa, yung mga katotohanan mula sa Bagong Tipan, Ito po yun, Sa kapanganakan po ni Jesus, alam naman natin na mga Hudyo ay alam yung mga hula, yung mga prophecy.
Alam nila yan. At maging yung ano nga, di po ba? Yung mga wise man, napakalayo nila. Bakit alam nila na ipinanganak si Kristo? Makita po natin yan, ano? Yung mga bagay na yan dito sa ating pag-aaral. Yung kapanganakan ni Jesus, sa kabila ng mga hula sa Old Testament, meron na silang kaalaman eh. Ngunit, sabi niya sa Matthew chapter 2, verse 1 to 3, ang hari at mga Israelita ay nagulumihanan. Nag-troubled sila. Sabi diyan sa verse 1, sabi nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ni Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula silanganan na nagsisipagsabi, saan naroon? Verse 3. Sa verse 2, verse 3, sabi rito, no, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. At sa verse 3, tingnan po natin sabi sa verse 3, nang marinig ito ng Haring Herodes, ay nagulumihanan. Nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. Hindi po nila inaasahan. At kung titingnan natin, aaralin natin, bakit si Herodes ay ganun ang naging kanyang reaksyon. Siya pala ay inilagay lang. Inilagay lang bilang hari. At nung mabalitaan niya na dumating, pinanganak na ang hari, kaya siya ay nagulumihanan. Ay yung taong bayan ay gayon din. Sapagkat hindi nila inaasahan na yung pala ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos. At maaaring sa isip nila, merong kaguluhan. Di ba? At merong ikangang labanan na mangyayari. Kita nyo kaya sa time na yon dapat na ibig na imbis na sila ay matuwa, sapagkat ito ay mabuting balita. Mabuting balita para sa kanila kung dumating na ang tagapagligtas. Ngunit sila ay nagulumihanan, nagkaroon ng trouble. Sa atin, sana ay hindi maging ganon, Kasi lalo na doon sa mga masasabi nating mga deboto, sa ating mga pinangahawakang relihiyon, yung sinauna, yung Catholic, di po ba? Napakalaking yan nasasakop niyan ang mga ang miyembro niyan at saka yung kaunawaan niyan. Hindi nila alam na kinakailangan pala ay pananampalataya, pagtitiwala doon sa tagapagligtas. Hindi doon sa mga ritual na gagawin. Kita nyo, no? Kaya nga, ang mga Pariseo, mga Eskriba, Saduceo, sa time na yon, ang pinangahawakan nila ay yung mga pamahiin. Mga pamahiin. Sa atin, napakarami yan. Napakarami po yan. Kasi hindi tayo dito nakatingin. Hindi ito yung ating pinamumuhay, yung salita ng Diyos. Kaya ligaw ang tao. At salamat sa Diyos, binigyan tayo ng unawa nung may tao, merong mga Kristiyano, merong mga pastor na nagbahagi nito, nagpahayag nito. At kaya natin ito naunawaan. Lalo na nang dumating sa atin ang banal na Espiritu. Kaya malaking bagay po, na tayo ay nakaunawa. Magiging yung ating mga nasasakupan na pamilya natin ay nababahagi na natin, mga kaibigan natin. At tayo ay nagagamit. Kita nyo, At paano nalaman ng mga wise man yung tala na yon, yung star na yon, na para nila sundan kung saan pinanganak si Kristo. At kung ating, ayon sa mga pag-aaral, scholar, kasi napakalayo nila. Sabi natin sa Far East sila bandang dulo ng silangan. Paano nakarating sa kanila yon?
At sa time pala noong na-disperse ang mga Israelita, kumalat yan, di po ba? Kung saang bansa sila napunta. At yung yung mga kanilang mga kasulatan ay kanilang napanghawakan, nabasa. Kita nyo, no? Kung isipin nyo talagang ang Diyos ay kumikilos. No? Kumikilos ang Panginoon saan man ang tao ay naroon. Kaya kung isang tao talaga ay maliligtas at hinahanap ang Panginoong Hesus, talagang gagawa siya ng paraan. No, gagawa po siya ng paraan, Panginoon. Para tayo ay makaalam, tumanggap ng kaligtasan. At tandaan din natin, yung tinutukoy ditong kasi sa atin, di ba, kalimitan na pagkakaalam ng mga tao, yung three kings, di po ba? May mga pangalan pa nga yan, di ba? Melchor, Gaspar, at Baltasar, di po ba? Pero wala naman dito yan sa At saka pinagbabasehan nila, kasi yung mga regalo ng mga wise man na to, yung ginto, kamanyang, at mira. At sila po ay sinasabing mga oriental scientists. Talagang sila ay nagsasaliksik ng mga, lalo na yung mga kasulatan. At sila ay nagtitiwala na yun ay mula sa Diyos. Hindi lamang sila tatlo. Kasi binasihan lang nila yung gift nila. Kasi sa time na yon, sa kanilang paglalakbay, hindi pwede yung tatlo lang. Lalo na yung malayo yung pinanggalingan nila. Sa daan, marami na rin mga dyan, mga rebelde na nag-aabang dyan. Mahaba ang biyahe na kanilang paglalakbay. Kaya hindi pwede yung tatlo lang, marami po sila. Kasi pinagbasihan lang dyan yung kanilang pinagkaloob. At tandaan din natin dito na ang mga unang naging panauhin ng ating Panginoong Hesus nung siya ay pinanganak, hindi ang mga wise man. Tandaan natin hindi ang mga wise man ang unang nakakita at dumalaw sa ating Panginoon doon sa sabsaban. Tingnan niyo sa sabi diyan sa Lucas 2 verse 11, sabi diyan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito yung mga anghel na nagbalita doon sa mga pastor na nag-aalaga ng mga tupa doon sa burol. At sila ay binalitaan. At sa verse 16 sabi, Luke 2:16, at sila'y daling-daling nagsiparon at nasumpungan kapwa si Maria at si Jose at ang sanggol na ito. Tandaan natin hindi yung mga wise man ang unang dumalaw, kundi yung mga pastol ng tupa. At isa pang bagay na dapat nating malaman tungkol po dun sa pagdalaw ng mga pantas kay Jesus, siya po ay wala na sa sabsaban. Wala na po siya sa sabsaban. Nandun na po siya sa bahay. Nasa bahay na po siya. At hindi po siya sanggol. Hindi na siya sanggol. Sa English, sabi dito sa verse, sabi diyan sa sa Matthew 2:11. Ayun, sabi rito. Dito tingnan natin, medyo malayo talaga sa pagdalaw ng mga pantas kay Jesus, siya ay wala sa sabsaban at hindi sa sanggol. Tingnan natin yung verse sa Matthew 2:11. At nagsipasok sila sa sa bahay at nangakita nila dito sanggol ang sanggol diyan. Nakasama ng kanyang inang si Maria at nagpatira pa sila at nagsisamba sa kanya at nagbukas nila ng kanilang mga kayamanan, inhandog nila sa kanya ang mga alay
na ginto at kamanyan. Dito sa English po, ano, babasahin ko, no, yung 2:11, ano, sabi diyan, sabi po diyan ay, and when they were come into the house, sabi rito, no, they saw the young child. Ano, they saw the young child with Mary, his mother, fell down and worship him. Hindi na po siya sanggol. Sabi dito, 2 taon pababa. 2 taon. Kasi kung babasahin natin itong diyan sa Matthew, tingnan natin to Matthew 2:16. Ayan, makikita po natin nung time na ipinapatay ni Herodes yung mga bata, Sabi niya sa 2:16 kasi sabi nung naghahanap itong mga wise men kung saan naroon ang ipinanganak na hari, sabi ni Herodes, balitaan niyo ako. Balikan niyo ako. Ipaalam niyo sa akin. At ako ay sasamba din. Pero inilihis ng anghel yung direksyon ng mga wise men. At sa verse 16 sabi diyan, nang magkagayon, nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mainam at nagutos ipapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nga sa Bethlehem sa buong palibot-libot noon mula gulang 2 taon hanggang pababa. Kaya hindi na po siya baby nung time na ito. Nung dumalaw ang mga wise man. At kahuli-hulihan po yung kapanganakan niya. Alam naman, kaya nga naman pinagdiriwang natin ngayon, December 25, Ngunit, isang bagay pala, kung aalamin natin, doon sa Israel, yung kapanahunan ngayon, hindi pala pwede na ang mga tao ay naroon sa labas. Hindi pwede. Kasi napakalamig. Hindi po December, ang araw ng kapanganakan. Kaya lang, ipinagdiriwang natin to bakit? Kakaiba. Yung ating ikangang kaisipan patungkol sa pagdiriwang. Yung diwa ng Kapaskuhan, di po ba? Hindi katulad ng mundo. Kakaiba yung ating pagdiriwang. Tanda natin di December. At sabi nga dyan sa Luke 2:8, may mga pastor ng tupa sa lupaing dingyaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Kasi talagang maliligaw tayo, lalo na kung galing tayo doon sa malaking simbahan, yung mga katuruan doon. Yung kanilang mga turo, ika nga ay malabnaw na, napakalayo na. Katulad ng mga Pariseo sa time ni Kristo na nakipag pamumuhay sa kanila. Kaya dapat talaga maging masusi tayo, Masusi tayo, lalo na sa panahon natin ngayon, mayroong mga naglabasang mga ilang aral na kung hindi natin sasaligsiging maigi unawain, madadala po tayo. Madadala tayo. Sa ating pong hamon sa salita ng Diyos, dapat ay masusing pag-aralan ang bawat bahagi ng salita. Kaya dapat patuloy na aralin natin. Kaya paulit-ulit tayo, di ba? Ang pastor natin, si Ma'am Da, at kung sino man na nagtuturo, paulit-ulit na basahin ang salita ng Diyos upang hindi tayo mailigaw. Upang tayo ay maging maayos yung ating pagkaalam sa mga pangyayari. Pangalawa po, yung mga hula, nakita nyo, Old Testament, kaganapan dun sa New Testament. Lahat po yan, magaganap. Sabi nga ni Kristo, di ba, maging yung kalit-liitan, salita. Yung mga tuldok na yan, kuwit, may kahulugan yan Mangyayari po ang lahat ng yan. Bawat hula, babala, hamon, ay dapat magtiwala na siya nating gabay sa ating pamumuhay at may turo sa wala pang kaalaman. Kaya nga dapat talagang hindi pwede yung
babasa ka lang, mga talata, ayan, uunawain mo. Kailangan masusi talagang pag-aaral. Lalo na yung mga bawat verses. Hindi lang verses, bawat talata. Inuunawa natin yan. Kasi sa atin, malawak kumisan ang kahulugan nung isang talata na yon. Pero sa salita ng Diyos, kung pag-aaralan nating maigi, lalo na kung titingnan natin doon sa original na meaning, doon sa Hebrew, Aramaic, at doon sa Greek, kasi isa lang ang meaning niyan eh. Isa lang ang meaning niyan. Yun lang yun. Katulad ng agape. Pag sinabi nating agape, ito ay love of God. Alam na kaagad natin, di po ba? Phileo, love of friend. Eros, love of husband and wife. Kita nyo, madali nating maunawaan. Kaya kailangan talaga pag hindi nating maunawaan, tingnan natin, tanong natin. Meron tayong ako pag hindi ko naunawaan talaga, naghanap talaga ako ng yung para malaman yan, kagaya ng yung concordance na yan. Kasi doon makikita mo talaga yung mula sa original na meaning, kung ano yung ginamit. At hindi tayo nga maliligaw. Kagaya nito, di ba, yung young child, tapos yung sanggol, halos iisa ang meaning, di po ba? Ngunit napakalayo. At doon ay maliligaw talaga tayo. Okay, magandang gabi po at tayo po muling dumulog sa Panginoon. Ama, salamat po sa katotohanan na yung mga salita na ipinaabot sa amin mula sa Old Testament, mga hula na ang kaganapan ay naganap dito po sa New Testament. At tulungan mo po kami pa sa mga maraming mga salita na iyong iniwan sa amin ang kahulugan nito. At sa gayon ay hindi po kami isip lamang ng kahulugan nito sa aming sarili, kundi ito ay nagmumula, Panginoon, mula sa iyo at amin din itong maibahagi, maituro sa mga tao sa aming mga kapaligiran, lalo sa aming mga mahal sa buhay, maging sa aming mga kapatiran, upang sila man, Panginoon, ay lumakad ng maayos at mamuhay ng naayon sa iyong salita. Ama, maraming salamat po sa gabing ito, pagpalain pong bawat isa. At sa araw pong ito, bagamat pinag-aralan namin na hindi ito ang tamang araw, ngunit ito ay naganap upang kami, Panginoon, ay magtiwala na ang pangako ng aming Diyos Ama ay iyong ginanap sa aming pong kapanahunan. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang maluwalhati at bigyan ng purihan sa mga susunod pong mga gawain. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Okay, dadako po tayo sa ating pagbibigayan at tayo po ay mananalangin. Mabasahin po natin ang mga talata dito sa mga gawa. Chapter 20, verse 35, sabi po rito, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Tayo po'y dumako sa panalangin. Ama, muli salamat po sa pagkakataon na ito na kami naman po, Panginoon, ay makapagkaloob ng aming pong tinatangkilik para sa iyong gawain at dalangin nga po namin na ikaw po ang manguna, mamahala at anumang halaga ang aming maipagkaloob, alam po namin na ito'y magagamit para sa ikalalaganap ng iyong gawain at maging sa mga pangangailangan ng Iglesia. Salamat po sa oras na ito sa pangalan ng Jesus. Amen.
Mapagpalang Diyos naming Ama, salamat po sa aming pagbigayan, sa nalikom na salapi. Salamat po sa bawat isa, Panginoon. At kung di man po kami, Panginoon, makapagkaloob, alam po namin na sa mga darating na araw, sa amin pong pagkakaloob ay may bigay po namin ang nararapat para sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, kanila pong physical na pangatawan, bigyan ng kalakasan, at magampanan ang sa araw-araw na tungkulin at gawain, at patuloy na maging matapat sa aming paglilingkod, sa aming pinapasukan. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, sa lahat ng biyaya na iyong pinagkakaloob. Sa pangalan ng anak na si Jesus, Amen. Muli po tayong tumayong lahat para po sa ating pangwakas na awitin, Pass It On. It only takes a spark to get a fire going, and soon all those around can warm up to its glowing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you'll spread His love to everyone. You want to pass it on. What a wondrous time is spring, when all the trees are budding, the birds begin to sing, the flower starts their blooming. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you'll want to sing. It's fresh like spring. You'll want to pass it on. I wish for you, my friend, this happiness that I found. You can depend on Him. It matters not where you're bound. I'll shout it from the mountain top. I want the world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. I'll shout it from the mountain top. I want the world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. Natili po tayo nakatayo para po sa pagwakas na panalangin. Tayo po magpasalamat. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po muli sa iyong mga paalala. Salamat sa iyong mga salita na muli ay aming napag-aralan. At dalayan nga po namin, Panginoon, na naway bawat mga salita, mga hula na
iyo pong iniwan sa amin, ito'y aming mapangawakan at patuloy, Panginoon, ganapin ang iyo pong mga utos sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami ay maging bahagi sa mga tao na naroon pa sa kadiliman ng kasalanan, na amin silang maakay patungo sa kaliwanagan at sila man, Panginoon, ay magkaroon ng pag-asa ng langit na iyo pong pinangako. At tulungan mo kami lalo na sa darating na taon na ito. Ikaw po ang mamahala mula sa inyong mga lingkod, mula po sa aming pastor, sa mga leader, at sa bawat mga ginagamit mo, Panginoon, sa iglesia. Ay patuloy, Panginoon, na bigyan ng sigasig, talino na magamit po para sa iyong kalawalatian. At muli, Panginoon, sa amin pong sama-samang pagdulog, sa iyo pong presensya sa pamagitan po ng panalangin, ikaw po ang tumugon ito sa naaayon, Panginoon, sa iyo pong kalooban sa tamang panahon. Muli, Ama, sa maging sa aming paghiwalay, ikaw po ang mamahala hanggang sa aming tahanan. Safe po kaming makarating ang bawat isa sa amin. Lahat pong ito ay amin dalangin. Pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi po.